agriculture sa ating GDP. Uh, yung mga executive administrative orders ng DAR AO1 and 6 issued in 2019, well, panahon ni Duterte ito, napabilis at napadali ang pagko-convert ng lupa into residential, commercial, in rice production areas like Bulacan, etc. No? So ito ay nag-weekend ng naging konti na lang po ang ating mga bukid. So konting natataniman. In fact, doon sa initial estimate ko nga, mahigit 500,000 hectares of prime rice lands na ang nako-convert na kung lalagyan natin ng yield na 10 tons yun, so that's about 5 million tons of rice na hindi na napoproduce. Now, ang ikatlong batas na directly or indirectly nakaka-affect, itong sinasabi nilang Agri-Agra Reform Credit Act or RA 1009. Na ito sana pag-allocate ng 25% sa loan portfolio to agriculture and agrarian reform. Hindi naman po nasusunod dito kasi nga yung mga bangko prefer to pay penalties rather than lend to farmers whom they view as high risk. So, yun po, paano mo naman hindi high risk? Wala namang crop insurance tayo. Ngayon, bagyo, ang dami na naman magsasaka ang naapektuhan. So, because of this, yung mga magsasaka natin are under finance. So, anong nangyayari? Sila ay nangungutang na lang para dun sa kanilang produksyon sa mga usurious lenders, sabi nga nila. Okay? So next slide, please. Next slide. So yung cash assistance under RA 11598, umabante ka masyado pare. Number 4 pa lang. Under 11598, provide cash transfers only to farmers stealing 2 hectares or less. Kinumpute ho nila yung there are only 1.68 million farmers who are benefiting from that. Meron tayong up to 3 million farmers. So, in-exclude yung maraming magsasaka, especially those in communal and informal arrangement which are about 800,000 farmers. So, ito yung mga hindi nabibigyan at nagkaroon ng inequality sa mga rice producers. Okay? So, yung executive order on land conversion, EO 124 under Duterte. Ito pa lang si Duterte, siya pa rin. Instead na i-pass yung National Land Use Act, nag-issue pa ng order on land conversion. So, ito yung nag-accelerate ng land conversion without safeguards at undermine agrarian reform and food sovereignty by prioritizing real estate over agriculture. So, itong po ang kaya nga ang tanong later on, meron pa ba tayo kayang lupang matataniman? So, madako na naman tayo sa rice tarification. Next slide please. Ito yung napuntirya natin as a key driver behind the decline in palay prices due to its liberalization on rice imports, na ito na ngayon ang nag-cause ng poverty. But on the other hand, ang naging mas lalong pahirap itong 20 pesos per kilogram na campaign promise ni BBM at magmula nung pinatupad niya, doon bumulusok lalo ang presyo ng palay na halaga na lang ay may narinig ako kanina 7 pesos na lang. Pero sabi kanina mga 10 pesos more on the average. Kaya lalong nag-accelerate na naghahanap na yung mga magsasaka na ipagbili yung kanilang mga lupa. Dito po sa Bai, lahat ng mga bukid malapit sa daan ay halos na ipagbili na at kinu-convert na. So anong nangyari pa? Itong mga anak nila ay umaalis na rin. Okay? Plus, tumatanda ang mga magsasaka natin. Kaya ang sabi nga nila, ang calculate nila, wala na raw tayong mga magsasaka, rice farmers in 10 to 12 years period. Next slide, please.
So kung babagtasin ho natin yung key sections ng RA 11203, yung RTL natin, ah, sa dahilan ng pagbagsak ng presyo, magmula sa section 6 nga, yung sa napalitan yung QR, quantitative import restriction ng tarification, doon ho nagsimula kasi na-open sa floodgate to cheaper imported rice, which is undercutting palay prices. This is section 6. Pero ito naman po ang threat dito. Ang China ay meron na siyang 11 big dams na na-construct sa Mekong River. Sana wag mangyari yung aking apprehension. Pag nagkaroon ho ng extended drought, mawawalan ho ng tubig ang Mekong River from Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam, maapektuhan. 90% ng ating imported rice ay galing sa Vietnam. Mawawalan ho ng produksyon ng rice sa Vietnam. So kung ito'y mangyayari, saan tayo mag-i-import ng ating bigas? Okay? Kasi ang naging premise nila, we can always import cheap rice. Tapos, ang India rin maapektuhan kasi July 6 nang i-open na, simulan na yung pagkaka-construct sa China, malapit doon sa East Timor, yung isang doon sa kung saan nagsisimula ang mga rivers, mountain na yun. Ah, Nagko-construct ho ngayon ng China ng Brahmaputra multipurpose hydroelectric dam worth 170 billion dollars. Pag ho yun ay na-construct nila at nagkaroon ng problema sa tubig at nagkaroon ng drought, hindi na ho magkakaroon ng tubig ang Bangladesh at saka India. By the way, India is one major rice exporter in the world. They're exporting up to 20 million metric tons of rice na where about 160 countries are importing. Kaya nga ho, dinikrease yung tariff from 35 to 15%, para maka-import na rin sa India. By the way, non-ASEAN tariff is supposed to be 180. Pero yun naman ay nabaliwala dahil nga meron tayong executive order na nagbaba ng taripa. Okay? So ano po ang magiging impact pa rin nito, yung ating buffer stock na binibili lang ng NFA from farmers, kung wala tayong may import, paano naman ang buffer stock na yan? Okay? Lifting export restriction remove barriers to rice export at the same time. But theoretically, positive sana ito, pero hindi naman tayo nag-export ng rice. Itong Rice Competitiveness Enhancement Fund na 10 billion for 6 years for mechanization, seeds, credit extension under Section 13. Napag-usapan din kanina at habang I tried to compute it. Yung na-import na 4.8 million metric tons last year, ang foregone tariff doon is worth 27 billion pesos. Na sana ito ay naidagdag dito sa RCEP. Pero yun nga, paano ka magkakaroon ng dagdag? Nawalan nga ng 27 billion pesos na tariff. Okay? So, konti na lang ang natira. At napabilis din ang importation at nawala yung timing restriction kasi nga ang requirement na lang ngayon yung sanitary and phytosanitary clearance para sa mga nag-i-import under Section 5 of this law. Next slide, please. So, sa suma total, how this, next slide, how these sections contributed to price decline. With QRs lifted, private traders imported large volume of rice, especially from Vietnam and Thailand. Nasabi ko naman kanina, pag nagkaroon ng problema sa produksyon, saan tayo mag-i-import ng rice? Di wala rin. Okay? So, inayos ko lang po yung electric fan ko. NFA naman na strip ng power to import and sell rice. Hindi na siya nag-i-import eh. Okay? At ang mandato niya,
ay dito na lang bumili. Ang problema naman ay 5% or less lang ang nabibili niya. Ang idinadahin na mayabang na NFA na yan, kulang na raw sila ng warehouses. Hindi po yun ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan, kulang ang pondo nila. Bibigyan lang sila ng pondo ng 9 billion pesos. Anong mabibili nun? Okay? So, yun po ang hindi nagsasabi ng totoo. Sana may nakikinig ng NFA, no? So, yung RCEP benefits naman, many farmers, sana maganda rin sana ito, pero merong delay sa pagbibigay ng masin. In addition to the fact, nagkakaroon ng mismatch na hindi naman daw yun ang tamang makinarya para sa kanila. Bibigyan sila ng napakalaking makinarya ng traktora, kailangan lang nila yung alakuliglig, yung maliit na traktora. Nga naman nila gagamitin yon. Yung binibigay naman na binhi, late na. So kalimitan, pagbigay nila ng binhi, nakapagpunla na sila, nakapagtanim na sila, plus yung binigay nilang binhi, hindi naman daw nag-germinate. So yun po ang mga katakot-takot na problemang binibigay sa ating mga magsasaka nitong mga batas na ito na nilikha nila. Okay, next slide please. Next slide. So ito po ngayon ang dalawang batas na nakasalang nung nagsimula ho ang Kongreso. About 700 bills ang kaagad na isalang. Ang dalawang bill na tungkol sa rice ay ito na nga, yung HB1, yung rice, isang ano din yon, at saka itong HB 1083. Yung HB 10, itong buwan na ito, ang sponsor si Speaker Romualdez, at naman itong HB 10831, ang sponsor nito, isang kongresista ng Nueva Ecija at apat pang iba. So, ano ang main features nitong HB1? It empowers NFA and DA to regulate warehouses, seize hoarded rice, intervene in the market, but doesn't address institutional accountability or capacity gaps, especially the past failures in corruption, the political capture or underfunding. No? Wala silang sinasabi, meron sila sinasabing floor price, pero wala namang detalye on how this will be set, enforced, or financed across regions and varieties, risking tokenistic implementation. So, yung sa market transparency naman, mga warehouse inspection, grain monitoring mechanisms are included, but there is no strong mandate for public data access or farmer participation in oversight. So, baka hindi rin nila ma-implement yung ganun. So, yung focus on enforcement, wala naman daw systems change. Anti-hoarding and seizure powers feel reactive. The bill doesn't proactively restructure supply chains, storage infrastructure, or regional resilience. Sa kabilang banda naman, on the right side, yung HB 10831, yung halos din marireverse yung NFA-centered model, but on the other end, wala siyang safeguards. Yung NFA, meron siyang authority to buy import rice, but doesn't resolve historic risk of inefficiency, politicization, or lack of farmer consultation. Meron siyang limited integration on sovereign finance or digital transparency. Hindi siya nagmabanggit ng KIDAN system or blockchain validation or ways to modernize procurement and ensure liquidity of fraud prevention for the farmers. It gives the president the authority to approve NFA import but lacks criteria or checks to avoid political abuse, especially during election cycles or crisis. Ang theory ko, yung 4.8 or 4.7 million tons na in-import last year ay dahil sa eleksyon kasi napaka laki ng kanilang kinita doon. Yung top ano nila doon na 6
to 7 pesos na sinasabing dapat bumaba ng 6 to 7 pesos per kilo ang presyo ng bigas, paano bababa? Kinuha nila yon. So, mga traders natin na pwersang ipagbili sa mahal ang presyo ng imported rice na yon. So, yung buffer stock na pag-ano natin ay nakaposo sa quantity, hindi ho sa nutritional diversity, climate resilience, or farmer-led procurement design. It missed the opportunity for food sovereignty alignment. Kaya ang isa pa hong palagi ko na rin sinasabi ito, kaya tumaas ang ating importation, tumaas ang ating kailangan sa rice kasi pinataas nila ang per capita rice consumption. Dati ho, in 1990s, mga 95 kilograms per capita lang tayo. Ngayon, yung 4.8 million metric tons, ginawa nila 153 kilograms per capita. Okay? On the other end, ang average naman na ginagamit is 119 kilograms per capita. From 95 to 119 kilograms per capita, bakit ho masyadong tumaas? Kasi ho, ang Pilipino ngayon, 60 to 70% ng caloric energy requirement na nanggagaling na ho sa rice. Hindi na halos kumakain ng gulay. Na ang gulay natin, ang per capita consumption is only 29 kilograms per year, whereas ang World Health Recommendation is about 144 kilograms per year. So, subukan po ninyong puro rice na lang ang kainin. Kaya nga ngayon, ang mga Pilipino, marami na rin nagiging diabetic plus kasi well-milled rice na yon. Okay? So, para ring sugar na yun eh. Kasi ang glycemic index pala ng well-milled rice ay kapareho na rin ng glycemic index ng table sugar. So, kung kakain ka ng madaming rice, para ka na rin kumakain lahat ng sugar. Kaya ultimately, tataba ka or magiging diabetic ka na. Next slide, please. So, in summary, next slide, please. Ang bad features ng dalawang bill, neither the bill institutionalizes farmer agency or participatory governance. Wala akong pakialam na talaga ang magsasaka sa produkto nila. There is no explicit pathways for agroecological transition, biodiversity sourcing, or perennial crop inclusion. So palaging ang pinapatanim na lang ay rice. Okay? So mga ganun ho, although merong maliit na project sa DA where I am involved, where IRDF, naggagawa sila. Pero ewan ko po, ngayong taon, it's coming year kung meron pa. Okay? Yung digital innovation and real-time price data remain absent. So kailangan ho talaga na pumasok na rin sa digitalization ang ating ginagawa sa agriculture, particularly on rice. Next slide, please. Ano ang naging weakness nitong dalawang batas nito sa magsasaka natin? There is a continued price volatility and income uncertainty. Without robust, well-defined floor prices and transparent procurement, farmers remain exposed to erratic market swings and traders' dominance. The lack of predictable, dignified income pathways weaken from investment and incentivize local production. Kaya nga, ito na nga, ang magiging threat nga, in addition dun sa nasabi ko kanina, ano kaya ang mangyayari sa atin pag nagkaroon ng talagang malalang El Nino or drought? Okay, another, yung emergency import and buffer stock powers are reactive, not transformative. This fosters a cycle of short-term relief rather than long-term reliance. Yun na nga ang sinasabi ko. Okay? So, yung mga magsasaka natin, they're at the mercy of shocks like typhoon or global price hike. Next slide, please. Next slide, please. Okay. So, ang dalawang bill ho nito, ang nabanggit ko nga kanina, hindi sila represented in NFA or DA decision making, risking top-down policies that fail to reflect local realities, cultural priorities, or climate needs.
This fuels distrust and disengagement, especially when policies are perceived as extractive or politically manipulated. Now, this missed opportunities for technological empowerment. Ang isa sa proposal natin, magkaroon sana ng KIDAN system of marketing. Okay? Uh, pero kailangan meron tayong real-time price access or blockchain-backed procurement risk depending on the digital, which is deepening the digital divide and excluding small orders from modern financial tools. Farmers stay invisible in the data system and unable to verify their deliveries, assert pricing claims, or trade corrupt practices. So, nabanggit ko na rin, wala tayong shift ngayon. Ang buong mundo ngayon ay nagsishift na sa agroecological practices kasi napanay nila na sirang-sira ng lupa natin at saka yung industrial agriculture, industrial food system is contributing a lot of greenhouse gases at saka saan tayo palaging kukuha ng chemical fertilizer na iabono. So kinakailangan talaga mag-shift na tayo dito sa sistemang pagsasaka na hindi dependent sa fossil fuel. Okay? So next slide please. Ano po ang long-term consequences na nakikita nila? There's farmer attrition due to declining profitability and generational disillusionment. Yung nabanggit ko nga kanita, nabanggit na rin ng farmer natin kanina na mga magsasaka natin puro mga senior na. So 60 years and above. O ilang taon na lang po ang natitira. Kaya in a decade or two, ay hindi na nila kaya magsasaka. Ang nangyayari, mga anak nila, they are all leaving the farms. Ngayon, ang tanong nga, sino pa ang magsasaka? So, paano yung rice self-sufficiency natin? Paano yung increasing dependence sa volatile import markets? Threatened ito ng climate crisis. Erosion of trust in public institutions, particularly NFA. Wala akong sinabing totoo ng NFA. There is a misalignment with broader goals like food sovereignty, ecological justice, and community-led planning. Next slide, please. Next slide. Ito ang mapait na katotohanan. Yung HB1 Rice Bill, it passed into the law, shall institutionalize the 20 pesos per kilogram rice program as part of the Benting Bigas Meron Na initiative. Okay? It enables mechanisms such as subsidized procurement, buffer stocking, and targeted distribution, and shall make BBM panlulokong campaign niya nung kumakandidato niya to get votes of the poor legal. Ililegalize ho ang panluloko. Ito ang pinakamasaklap na mangyayari, no? Pag napasa ho itong HB1 rice bill na ito. The farm gate price of palay at 20 pesos per kilogram, kaya ho bumagsak yung presyo ng palay natin ng 8 to 12 pesos per kilogram. It's because of this, yung nabanggit ko na kanina. Okay? So ito ang paghahanda natin. Kaya dapat pag na ito kailangan siguro hindi na maulan doon. Kung maulan man, mapipilitan akong pumunta diyan sa Manila. By the way, isang dahilan kaya hindi ako nakaano kasi napilayan ako. Pagaling na rin naman. Okay? So, it is legalizing, institutionalizing farmer losses unless this bill will be amended or hindi natin siya ipapasa, no? Next slide please. Yung market distortion po will disincentivize at the same time also the private sector participation, distorting supply chains and is encouraging smuggling or hoarding. Okay? Without clear safeguards, it could undermine local production, increase dependence on imports. The program currently relies on NFA stocks and government subsidy, but long-term viability will be at stake. It is unsustainable in the first place. A more equitable, viable model would be tiered support. Hindi naman po sa ayaw natin na magbili sila ng 20 kilograms for the vulnerable sectors. Pero dapat sana retain, emphasize yung market-based pricing for others
for fiscal sustainability. Bakit yung katulad ni Prof. Rene ay dapat mong bumili ng 20 pesos per kilogram yan, kagaya rin ni Prof. Ted. Sabi ko nga sa mga anak ko, dapat ang binibili, kaya natin bumili ng 50 pesos per kilogram. Total naman, di naman tayo malakas kumain ng rice. Okay? So, kailangan ho i-emphasize yun, ang 20 pesos per kilogram para lang dun sa mga mahihirap talaga. So, yun po ang compromise natin. Okay? Kung gano'n ang sasabihin nila, hindi ito magli-lead dun sa presyo ng palay na naka-index dun sa presyo ng bigas na 20 pesos, na ang ibig sabihin nun, ang farm gate price divided by 2, magiging 10 pesos or even below. Okay? Next slide, please. By the way, kanina binabanggit ko yung kung sino yung author ng Rice Act. And then, itong Rice Act na ito ng 10831, ito yung mga detailed weaknesses and risks kung ito man ang may papasa. It will revive NFA-linked corruption, restoring the National Food Authority market intervention powers, especially buying and selling rice, reopens vulnerabilities that led to its previous dysfunction. Well, tama rin naman si Senator Cynthia Villar dito, nung i-warn niya that past corruption and inefficiencies could resurface if oversight mechanisms remain weak. So, over-reliance on NFA as market equalizer, the bill position NFA as price stabilizer, but its capacity to compete with private traders and manage logistics is questionable. Okay? Kung ito ba'y may papasa, magtatayo ba ng maraming warehouse at itataas din ang presyo ng palay. So, without deep reforms, NFA may struggle to effectively buy high and sell low, which is their main responsibility anyway. Okay? There is ambiguity in emergency powers. Agriculture Secretary can declare food security emergencies under the broad condition of extraordinary price increase, triggering NFA intervention. This could lead to politicized or inconsistent use of emergency powers, especially without clear thresholds or accountability mechanisms. Next slide, please. Next slide. Now, yung importation loopholes, nandun din ho. While domestic sourcing is prioritized, the bill allows NFA to import rice as a last resort. But the critics argue could reintroduce import dependency and undermine local production, especially if importation is not tightly regulated. The RCEP expansion without delivery reform. The bill proposes increasing rice competitiveness enhancement fund or RCEP from 10 to 15 billion. Pero ang problema nga, hindi naman lahat ng magsasaka ay nabibiyahan dito at yung maraming hindi tamang implementation sa seeds, etc. No? Yung hindi sinama yung mga magsasaka sa governance, the bill strengthens NFA and DA powers but lacks provision for farmer representation or participatory oversight. This top-down approach may sideline grassroots voices, especially in buffer stocking and price setting decision. Next slide, please. By the way, kinupit ko nga yung foregone revenues due to price dip as a result of this brouhaha. Ang ginamit kong presyo, 15 and 12 kilograms. Benchmark sa revenue price per kilogram, 23 to 25. So, kung ang presyo ay ganito, ang magiging total revenue ay babagsak or ang foregone revenue ay aabot hanggang 249 billion peso. Okay? So, at 12 pesos per kilogram. Okay? At 15 pesos, it's about 192 or 200 billion. So, kung i-round up po natin dito, ang foregone revenue is about 250
250 billion. Ito ho, yung nawawalan na pera in circulation sa rural areas natin. So, anong magiging impact nito? It will send ripple effects, domino effects sa rural economy kasi maraming maapektuhan kung mababawasan yung pera na umiikot sa ating mga rural rice farming communities. Next slide, please. Next slide. So ito ho, sinamarize ko, bakit tayo naghihirap? Ang naging resulta ho nito ay dahil sa nga dito sa rice crisis na ito, dahil sa RTL, yung EO62, okay? Yeah. Yung policy capture of rent-seeking elites that enacted this law, na siyang nagiging dahilan nito na namibili ng boto, itong mga corrupt leaders na ito. So, idinagdag ko na nga ho dito, uh, well, you can look at our population both as asset and liabilities. Pero dahil nga sa kulang na ang ating produksyon, kulang yung ano natin, anong nagiging result nitong overpopulation natin, malnutrition, and we have education crisis dahil malnourished sa mga bata. Kaya nga ngayon, isa tayo sa pinakabababang PISA score na umabot na ng 10 taong gulang, hindi pa maalam magbasa, hindi pa maalam ng arithmetic. Okay? So, ito rin ang naging dahilan. Kaya ang plano na lang, ang ambisyon ng marami sa atin ay umalis ng bansa, para doon kumita at malaki ang kita. Ang Poland ngayon ay nangangailangan ng 100,000 na OFWs. So, ang kita daw ay aabot ng 170,000 per month. So, yun po ang nagiging ilusyon o ambisyon ng marami sa atin na hindi maganda yung trabaho na dito, na mangibang bayan na lang. Okay? On the other hand, ang isa sa malaking ano natin, by the way, nai-forward ko rin ho sa inyo yung pastoral letter ng Bishop ng Caloocan na sinentro niya itong impact ng flooding ay dahil sa corruption. Okay? So, on the other hand, kung naman inanalyze ko yung corruption, it inflate the budget deficit, so nag-increase ang debt servicing. So kukulangin ngayon ang ating ang budget, kaya uutang na ulit. Samantalang ngayon ang 40 rich families ay nagbabayad lamang o hindi na nagbabayad. Nangunguna dito ang ating Pangulo, si BBM, yung kanilang hindi binayaran na 203 billion. So sana magbayad ng tax ang ating mga mayayaman. So sana yung batas, ewan ko kung may papasa, yung wealth tax act. So yun po. So mga magsasaka natin are indebted, so on and so forth. Next slide please. Nababanggit natin ngayon ang kahirapan, poverty, hindi na lang sa bukid, hindi na lang sa mga magsasaka. Pero sa magsasaka, 9 out of 10 farmers are rice farmers. Isipin ho ninyo kung babagsak talaga ang rice industry. So anong nangyayari? Pinagbibili ang kanilang mga lupa, ang kanilang maraming lupa na ho ngayon ang nakabakante. Kasi mas mabilis, madali nang ipagbili sa mga bumibili ng lupa kung yan ay parang gubat na, kasi hindi na natataniman ng 3 years, so pwede na siyang i-convert. Land use conversion. At mga bata, siyempre, wala na. Farmers are aging. So kaya nga sabi ko nga kanina, will there still be farmers 10 to 12 years from now? At ang dating lupa natin, 2.68 million hectares. That is data in 2000 pa. Tama pa po ba kaya ito? Okay? Shall we have enough lands to be planted to rice? Will there be farmers doing farming later on? Okay, next slide please. Yung dalawang batas na nandyan ngayon sa Kongreso, HB 1, HB 10831, ito ang will it
Ang tingin ko ay lalong magdidepen ang kahirapan pag ang batas na ito, mga batas na ito ay may papasa. Next slide please. Yung dalawang batas na ito will deepen rural poverty, accelerate farmer attrition. They will hollow out the rice sector futures. If left unchecked, we are staring down a scenario where rice farming becomes uneconomical, culturally unsustainable within a decade. Next slide, please. So, ang ano ang tugon ho natin, dapat magkaroon tayo ng uh, comprehensive rice industry development act that will guarantee procurement at living prices, okay? That will mandate local procurement price range 20 to 25 per kilogram, ensuring farmers earn net income of 40 to 60,000 pesos per hectare, a dignified wage compared to the current losses under the rice tariffication law. And also, if the two laws right now in Congress will be passed, okay? So, dapat pumasok siya, ang mga magsasaka, magkaroon ng representation sa mga rice councils sa pagdetermine ng buffer stock decisions and price setting mechanisms. This participatory model restores agency and dignity, countering the top-down technocracy of HB 10381 and HB 1. Next slide, please. So, dapat magkaroon ng incentives ang mga kabataan and land succession. So, dapat yung land inheritance at magkaroon ng youth farming grants and integration of rice farming into agricultural high school curricula. These measures aim to recruit and retain next generation, making farming aspirational, not burdensome. So, ito po ang challenge sa atin ngayon, kung paano natin ma-encourage ang mga kabataan na pumunta sa pagsasaka. Yung infrastructure for climate resilient farming, unlike HB 10831, imports fallback, the RIDA invests in irrigation, drying facilities, seed banks na nabanggit kanina, kailangan na magsasakay, post-harvest facilities, nawala naman sila. Magkaroon sila ng sariling seed banks na hindi umaasa dun sa ibibigay na lang ng RTL, sa RCEP, at inaamin naman ng PhilRice, they can only supply 49% of the seeds. Kailangan ho ma-reserve, ma-reform yung concept na yon. Ang magsasaka, 40 years nang nagtatanim ng palay, bakit hindi ka nagtitiwala na kaya nilang mag-produce ng sarili nilang binhi? Okay? So yun po, napakadali naman i-maintain yung purity ng rice, madali yung i-demonstrate yon, no? So, yung sovereign finance and Kidan system, the RIDA shall introduce digital Kidan certificates for liquidity, fraud prevention, and transparent procurement. This will empower farmers with real-time access to credit and market data, reducing dependency on exploitative traders. We should transition from import dependency to food sovereignty. Hindi na ho lamang food security ngayon dapat ang goal natin. Dapat may kalayaan na tayo na mag-produce ng sariling pagkain natin doon sa gusto nating panahon, doon sa gusto nating mga crop species, so on and so forth. So we have to reorient policy toward domestic self-sufficiency, ecological stewardship, and cultural renewal. We should respect and treat our farmers not subsidy recipient but heroes feeding the nation, restoring their central role in national identity and food sovereignty. Next slide, please. Yun po pala ang pinaka-next slide. Sorry. So, yun po ang na-compile ko ng mga batas at ano ang dapat natin. So, meron tayo sigurong panumpa na i-consolidate itong Rice Industry Development Act na ito at makahanap tayo ng congressman na magfa-file ito sa Congress. Kasi continuing pa naman yung panahon. Yan lang po. So, kung meron po kayong
comment. So, malaki pa rin ang trabaho natin. Sobrang laki kung sa legal aspect. Oh, pinatay ako. Wala po akong naririnig. Nakamute ho yata kayo. Audio. Okay na po. Yan, yan. Okay. Sige po. Okay. Ted, naririnig mo kami. O yun, naririnig ko na po kayo. So, salamat po, Dr. Ted, scientist ng masang nagsasaka. Nawala ho kayo ulit. Sorry. Yan. Okay. So, kung meron pong tanong, baka pakita, tingnan mo nga sa room, kasama ni Dennis. Po. May tanong. Baka may nagtatanong, pakitaas nila ng kamay. Nandiyan pa ba kayo? Kumakain na kayo? O kung yung mga nagugutom, pakitaas ang kamay. Mamaya kumakain na sila eh. 12:30 na. Medyo nag-over. Wawan na eh. 5 to 1 So, na. may mga comments po ba? May tanong doon sa mga ano ni Sige, ito si Chat, pakibasa nga. Sabi ni Please sabi use ni the mic. Huawei. Use the mic. Yan, may mic close. yun, ano po ba panawagan po kay BBM? Sabi po, pwede po ba yung pa-rename lahat ng inyong mga name para ma-recognize po kayo ng maayos? Kasi Oppo CPH2127, sino po yan? Ayan. So, ang sabi ni Huawei, Control L91, can we say that the group expect that BBM will address this issue on his Monday Sona or call it repeal or chase RTL? Masyadong general. Another comment, please. O yan. Tapos ang sabi naman ni Ma'am Flor, mas maganda siguro si Ma'am Flor ang mag-ano nito. Bigyan natin ng pagkakataon. Pakinggan mga Pakinggan natin si Ma'am Flor Sohon. Ma'am Flor, naririnig po? Oh, hello po. Medyo ano ang signal. Pero ang chat is, yun yung resulta po ng mga pag-usap ng mga farmers, no? May chat ako dyan na pinarating ko yung, saan yun? Hindi na ako maka-open sa chat. Na-view ko yung video Hindi niyo. ko ma-view. Hindi ko na ma-view yung chat. Okay. Ito yung shot ni Ma'am Flor nandito. Rice farming is almost dying now. Ito yung mga hinanaing ng ating mga magsasaka dito sa area na kinikulusan ng IRDF sa ilang probinsya ng Mindanao. During our FGDs with a group of farmers, ang kwento nila ay nagsasabi, Mga questions na lang. Mayroon dito from the media kasi comment lang naman yan. May from the media, from Cathy Cruz. Ano daw ang panawagan? Ano ang panawagan? Kunin nyo kay PBBM, lalo na malapit na ang SONA. So, Prof. Ted Mendoza, sa IRDF po, ang panawagan natin ay Well, ang sense po ng discussion magpukat kanina ay pangangailangan ng overhaul of the entire rice program. At yung pong
panukalang batas na binanggit kanina ni Ted Mendoza, Dr. Ted, parang patsi-patsi lang, top-down. At hindi pa naman approve yun, pero hindi katanggap-tanggap sa ngayon kay Dr. Ted. So, yung sinabi po ni Jason, marami pa ng problema natin self-inflicted. Oo. Pero nariyan din yung kapabayaan, nariyan din po yung kakulangan sa matagal ng panawagan ng IRDN na binanggit ni Dr. Ted, kinakailangan holistic, comprehensive, integrated program na kasama ang magsasaka sa pag-uugit ng patakaran. Siguro po dadagdagan dito ni kasamang Ed Mora. Dalawang punto lang po, yung binanggit ko kanina na hindi pagkaset si Katamang Ian at si Dr. K. Yung batas ko kasi natin, dekada na nagsasinimbayan. Ngayon marami mga panukala, may mga approve, na yung pagkasalimbayan ito ay hindi mo na kinakangit yung mga. Halimbawa po dito yung yung kung baglit ni Dr. kanina na walang Tigran conversion, kasi noong 1985, yung Subic po conference nito, paano Paulong Fidel Ramos. Dito kasi na-approve yung Landis Act, yung Report Act 7652, na 75 years na pwedeng tuloy-tuloy po convert ng lupa na sakahan o agree, walang pipiliin. Kung 1985 years, 75 yung tagal. Hindi ganun katagal na ako sa akin, ang agreean natin. Nakinig mo doon sa kay Dr. Mendoza kanina, talagang papaliit to agreean natin. At matitindi yung crisis, na unang apektado rito yung mga magkasaka sa palayan. Kaya ang panawagan ko dito, nung nasa pagkakaroon kami ng lobby sa Congress at kasi Senate, yung batas na yun dapat wala-walain nyo kasi 75 years nagpapagdapat Pangalawa ho dito, buo lang po tayo ng batas para sa agreean, sa usapin ng sakahan natin, nilantis tayo, wala, national design, kasi magtatakda na kung paano dapat tamang gamitin ang lupa ng Pilipinas sa usapin ng agrikultura at industriya, na i-respeto mo yung kalikasan. Wala po yun kaya kabi-kabila mining, kabi-kabila yung land use conversion, apektado rin ang produkto ng palay natin. Tingin ko po, ito yung isang kaya, i-operate ulit sa panawagan. Sige ko, Pangulo ng Pilipinas, dapat magkaroon ng land use para maliwanag paano gagamitin ng basa natin, ang lupa natin, pag-real sa kakan. At pangalawa, yung usapin po ng Landis Act, dapat tanggalin yan. Kasi kung hindi tuloy-tuloy ang conversion ito, yan isang Landis ulit po, sino ang Pangulo ng Pilipinas? Ibalik natin yung panawagan ito para maging matino sa pinapagkataka natin sa lugar. Yun ang po tingin ko na isang dalawang batas na napakalaga na dapat puunan natin natin. Si kasamang Jason po. Sa bahagi ng sila. Immediate yun, ibalik yung taripa sa rates, 35 kasi yan, 50% na siya. Pangalawa, talagang kailangan taasan mo yung budget ng NLT. So at least 50 billion para maging effective yung kanyang palay procurement. And then number 3, pag-ahalin yung floor price, in the absence sa wala pang floor price, yung 6 pesos subsidy sa farmers, yung sa bilis sa palay savings, kahit paano, break even, huwag naman lugi-lugi sa bahagi na. So, tatlo yung kagad, okay na yung ibang mga panukala, pero we're hoping itong tatlo ito ay immediate, doable naman siya. Kami with signals. Okay. So, for IRDF, kailangan gawing prioridad ng Pangulo ang legislative priority. So, pwede niyang sabihin yun doon sa Kongreso sa kanyang State of the Nation address. Na gawing priority ang pag-address na solusyon sa patuloy na pagkalugi ng mga magsasaka sa palayan. Una, pag-repeal ng rice tarification law at sasagawa, pag-enact ng isang batas na tunay na susolusyon sa problema ng patuloy na importasyon ng bigas, pagbagsak ng
presyo ng palay at pagkalugi ng mga magsasaka. So ang bagong batas na ito ay lalamanin ang pagkakaroon ng minimum floor price na 24 pesos batay sa mga pag-aaral, 24 hanggang 25 pesos. Pagpapalaki ng procurement volume ng NFA sa 10 to 20%. Unahin mo na yung 10% hanggang tumaas kung mai-install na yung maraming mga dryers, storage, at iba pang logistics, transportation facilities ng NFA. Pero may kaakibat na pagreforma sa NFA, hindi konsentrado yung market power in a way na dapat kasama yung mga magsasaka at mga kooperatiba or asosasyon upang mabigyan ng pagdedesisyon, no, sa merkado at sa pagpepresyo ang mga magsasaka. At yan, pag naibalik na yung otoridad o kapangyarihan ng Estado, NFA mentos o importasyon, ibase ang importasyon kung kailangan sa panahon na mayroong mga kalamidad at hindi nakayanan ang production, domestic production um, para saluhin or tugunan yung consumption o pangangailangan dito sa bansa natin. Pero paunahin, ipatupad sa pamagitan ng bagong batas na ito ang soberanya sa pagkain o pagsuporta sa lokal na produksyon, hindi lang ng palay, kundi ng iba pang mga produktong agrikultura. Sinabi nga kanina na may isang magsasaka na nung nalugi sila sa palay, naging sumalo sa kanila yung mga high value crops tulad ng mga gulay at iba pang mga produkto. So maging integrated, no? Ang pag-approach sa solusyon, mayroong prioridad sa domestic rice production, pero kailangan din i-diversify yung pagkakakitaan ng mga magsasaka. Okay. Salamat po. Dennis, meron pa bang urgent question sa media? Kung tingnan mo nga. Kasi isasara na po natin ito dahil May tanong si Net. Opo. Net, sige, maiksi lang. Sasalita ba siya? Tanong po niya ay, meron ba tayong maasahan sa admin ni PBBM sa 3 taon na nalalabi panukulan? So, ang sasagot po niyan either Jason or si Ed Bora. Ikaw muna, Jay. Ikaw muna. Hindi, marami naman tayong antas ng mga advokasya. Sa bahagi ng sinan, inaasahan talaga natin na bibigyan niya yung mga panawagan. We're hoping in the next 3 years niya ay mas maraming positive para sa ating mga farmers. Unang-una na, again, may commitment naman na ibalik ang taripa. Instead na calibrated, we're hoping na immediate o forthwith, usually forthwith ngayon. So forthwith na ibalik yung taripa sa kanyang dating rates. Malaking tulong sa farmers pag yun ay kagat na actionan ng economic team namin kasalukuyang administrasyon. Forthwith. Ang sagot ko doon, kung pagbabatayan mismo yung NBank na ako na kasama sa nakaraan taon, ang sinabi ni Pangulong BBM, hanapin kita ninyo pinakamahirap na mamamayan sa ating bansa, kaya hindi pa mo nang tutulungan. Ang gusto niya, ang pangulong dito ay magkasakay isa. Pero dapat, tindigan ni Pangulo. Pangalawa sa akin, kung mayroon tayong maasahan kay Pangulong Bongbong, yun ay nasa pag-iit natin, nasa pressure natin, paggawa natin. Huwag natin asahan kukusain tayo, tingin ko, mga malagulbo yun. Pero palagi naman yung nagtatakda
ng magaganapan gusto natin at paano tutugon ang Pangulo, anong bansa, yung pressure mismo gagawin ng sektor na nahihirapan. Tingin ko nandun yun. Okay. Thanks, Mika. Well, nais ko lang banggitin na kahapon po nasyak ako nung pakinggan ko ang ating Pangulo hinggil sa reaksyon niya sa baha. Ang sagot niya, normal pala sa Pilipinas yung mga bagyo. So, ang hinahanap ko sana sa kanya ay nasaan yung appreciation sa lalim ng krisis at yung sense of urgency na lutasin yung kinakaharap ng maraming tao na napinsala, buong Luzon at Visayas ito. So, hindi ko alam kung I should be optimistic or not dito sa anong mangyayari in the next 3 years. Yan. Pero may tagumpay din siya eh. Bago pumunta kay Trump ba yun? Kay Donald. Oo. Inorderan niya yung mga agency na tulungan kaagad yung mga napiktuhan ng baha. Ganun ba? Okay, sige po. Any question, Dennis? Wala na po. So kung wala na po, diyan po nagtatapos yung ating counting webinar. Baka pwede masundan ng isa pa na sangayon kay kasamang Jason, pag nabasa natin yung fine print ng kasunduan ng pamalaan at ng Amerika at ng Pilipinas, dapat kong pag-usapan sapagkat ang isang malaking sektor na gustong pasukin ng Amerika sa Pilipinas ay agriculture. Parehas na parehas po ng programa nila sa Indonesia. Yun ang pinagmamalaki na binigyan din ng 19% at saka 0 ang Indonesia. Pero naroon yung wheat, soya, medyo meron general reference sa agriculture. But remember, ang America po is a rice producer, highly mechanized, at doon sa mga mahilig sa mansanas, baka babaha ang mansanas mula sa Amerika, kalaban ng mansanas na galing sa China. Okay. Pero may ano, Fuji apple. yung maganda yung binabanggit kanina, sa akin dalawang punto. Unang punto, international binabanggit na Jay eh. Dapat maging active tayo dun eh, sa sa kay Trump na panawagan ng gates na yun. Pangalo, yung usapin ng panukalang batas na natin pag nai-Dr. Mendoza. Panukala pa lang eh, pero pag na-approve yun, makilinti ka na naman tayo doon. At saka yung palang isang punteriya ng Amerika, nakita ko doon sa Indonesia, una, dairy products. So ang ating dairy products nanggagaling karamihan sa New Zealand at saka sa Netherlands. So ngayon gusto nilang ikalawa, karne. So yung of course matagal na nag-aangkat tayo nung buhat 2000 pa ng mga chicken legs, chilled and frozen, at gayon din po ng yung sa baboy. Pero mukhang madadagdag dito yung karning baka. Ang karning baka, Batangas. karamihan ng karning baka natin ang gagaling, yung imported, galing sa Australia. So, so malaking impact talaga nito sa livestock at poultry. Yan po. Kung yun na talagang tunguhin at kung zero tariff ang ibibigay nila. Pwede ako magdagdag. Siguro ito yung, kasi naging aktibo din naman ang IRDF sa mga international engagement, lalo na sa tutulak ng food sovereignty o pagbibigay ng lakas at kapangyarihan doon sa mga developing countries na pagdesisyonan ng kanilang food and agriculture policy. At doon sa multilateral negotiations sa WTO, yun ang tinutulak ng mga grupo tulad na mayroon yan special, di ba, yung special and differential treatment na grupo, mayroon din group 77. So parang lahat ng mga inisyatiba doon ay napawalang bisa, no? Dahil dito sa unilateral decision ng Trump administration
na magkaroon ng one-on-one negotiation. Nagmumukhang bumabalik tayo doon sa colonial period na kailangan natin magmano sa mga Amerikano, ano? So siguro ko naman marami ring mga haapektuhan na sektor nito, lalo na yung mga small businesses na nakaasa doon sa mas mababang taripa kung mag-e-export sila at mas may protection din tulad ng mga chicken, poultry sector, hog sector, lahat to kailangan din ng protection dahil maraming mga households natin yung nakabatay din yung kita, yung additional na kita nila dito sa pag-alaga ng mga hayupan. Okay, so nahaharap tayo sa mas malaking hamon. Sana isa dito sa kung paano tutugunan ng BBM administration, no? Na sa pwersa ngayon ng US na gusto talaga niyang buksan ang merkado sa agrikultura, naroon pa rin ang patriotismo ng Pilipinas para protektahan din ang sektor na nagtitiyak na meron tayong pagkain, isang matayang karapatan ng lahat ng mga Kung tayo siguro sa kapulong na ito na una, nagpapasalamat ang beneficiaries kasi ng bibilang na ito ay kami, mga magkasaka. Yung pagsisikap ng LRTRD, Integrated Road Development Foundation, na walang katapusan doon at international campaign, walang sumagi po sa amin yan. Saka yung sa Sinag, yung kapinamunang director ni Jay, tingin ko para sa Sinag ay ito yung pagsisikap para sa sektor ng agrikultura. Yung PPMP ay papasalamat. Siguro maganda kung makakagawa tayo ng polyetos. Kasi ang habot ko na lang dito, yung open ka kanina. Nakakarinig ko nag-uusap si Ekrap at saka si Pangulong Bungbong kasi bumisita si Bungbong sa labas eh. Sa akin na kanina, kung bago umalis, punta ang meeting, Ekrap, binigyan niya yung mga agency, pero tulungan itong mga biktima ng kalamitan. So position, naging doon sa binagitid kanina, yung 50 lang, maintindihan ito ng ng global natin sa kanilang biktima ng kanila. Kasi yung usapin kasi ng klima, ay nasa pauna ng IMF sa Sina, para sa amin. Tingin ko mahalaga yun para makagalaw din tayo sa buka, sa mga lokal natin, mga traktor natin, kaya kung nagsasakin yun. Yun lang po yung habol, maraming salamat. So diyan po tayo nagtatapos. Napakaganda po binitawang salita ng ating executive director na i-assert ang national interest, i-assert yung interest ng magsasaka, i-assert ang interest ng sambayanan. Magandang tanghali po. Maraming salamat. Thank you. Ay, picture taking po. Pwede po bang pabukas lahat ng inyong camera? Magkakaroon na po tayo ng picture taking. Oo, para alam natin kung sino yung mga nandito. Yan ako, yan. Huwag mo nang ano sa akin. Naka-project ka. Oo. Okay. Para makita mo. Okay. Thank you. Yan. Bukas po muna please lahat ng mga video natin. Ayun Saglit lang po ito. Salamat. Nandun pa rin sila, nagtyaga talaga. Maraming salamat sa pagtsatsaga ninyo. Maraming salamat po sa pagtsatsaga. Alam namin, lunchtime na. Okay na. Okay, sandali lang po sila Danilo Bentoy. Wala bang mga video camera niyan? Si Annabel. Si Marcelo Reyes. Bukas kayo ng ng video ninyo. KLB pala nandyan, no? KLB. Okay? Bago muna kayo left the group. Okay? Please. Makarsel na yung video mo. Hindi, dito naman kami. Sige, okay lang. Okay, sandali lang po please. Okay. Yan, screenshots ko lang. Okay, sandali lang po. Okay. Ang ganda binanggit ni Arsena. Ano po Parang okay, colonial next page relations. naman. Next page po. Mamano. Kasi nga, baka nagawa na may click with yun. Okay.
Okay. Hindi po ba lahat? Okay. Okay na. Yan po, Thank you. yan po yan ako. Okay. Thank you. Okay, thank you. Salamat po. Salamat sa Salamat po. sana po. Posted. Thank you, everyone. Baka pwedeng kaya ba yun? Thank you, Doc. Thank you. Tambar po. Salamat. Mendoza, salamat po. Kaya ba natin gawa ng Thank you so much.